to know you, Jesus, my Lord, King of the heavens, King of my soul. I trade my treasure, all my wants, Jesus, to know you, and know you more. Jesus, to know you, and know you more. Please be seated. Maayong aga sa tanan. Salamat sa liwat, no? Isa naman ka Domingo ang ginhatag sang Ginoo sa aton tanan. Gintugutan kita sang Dios nga mabuhi pa. So salamat sa Dios. Salamat man no, sa aton nga music team, sa aton mga ministries diri sa Save by Grace Church. Ang Ginoo gid magapakamaayo kag magaupod sa aton tanan. So another year ahead, no? Nga ginaatubang naton kag ma-agree man kamo siguro sa aton nga ang future sa human nga perspektibo sa aton nga pagtan-aw is uncertain. But if ang aton perspective nakasandig sa pagkasoberano sang Dios, that is certain in God's perspective. Subong nga aga ang title sang aton message is The King's Laborer. So maga-focus kita sa mga apostle ni Christ. Mga manog obra ng mga empleyado ni Kristo. So kabay pa ini nga message, ini nga mensahe magahangkat, maga-challenge ang aton mga tagipusoon nga wala gali si Jesus lang nagtawag sang mga pakyut sa simbahan. Sa iya ginharian nagtawag gali siya sang mga worker. Meaning to say, gin-save ka ni Jesus to be His worker. Utod, wala tagin luwas para magpakyut lang sa simbahan. Our text coming from Matthew chapter 10, verses 1 to 15. I will be reading from ESV, English Standard Version. Siguro para at least makapokus kita sa aton nga message, basahon ko lang ang 1 to 4. Pero ang coverage ng aton nga message from 1 to 15. Okay? So butangan ko lang sa introductory. Verse 1. And he called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits, to cast them out, and to heal every disease and every affliction. The names of the 12 apostles are these. First, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, James, the son of Zebedee, and John, his brother, Philip, and Bartholomew, Thomas, and Matthew the tax collector, James the son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who betrayed the Lord. Let us pray. Father, nagaayo kami sang imo kaalam, tudloi kami how to study the Bible. And Lord, pasanagi ang amon hunahuna, baguha ang amon tagipusoon, pabaskuga ang maluya namon nga tuhod, kag kung kisa Ginoo, ibalik kami sa direksyon nga gusto mo para sa amon. Kabay pa nga sa 2026 or sa Sydney nga journey liwat namon, ang imo grasya maga-overtake padayon sa amon. Nagapangamuyo kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Kag amen. Kung ang aton pagkilala kay Jesus King,
hari sang aton kabuhi. Kag ang hari nag-hired sa mga laborers or mga workers. So my question is, what kind of laborers ay han ang gusto niya nga i-hire para sa obra nga ipaubran niya? So ibutang ta si personalize naton. Kung ikaw mag-hire empleyado, anong klase empleyado pangitaon mo? Di ba, subong sa Pilipinas, only in the Philippines. Kung mangita ka obra, bago ka graduate, tapos pangitaan ka sa work experience. Only in the Philippines. Bakit? Bago ka graduate. Only in the Philippines, mamligya ka lang. Grabe man ang good looking, pleasing personality, approachable, willing to work under pressure. Good. So, ginatawag natin na siyang qualification. So, let's personalize. Let's say kung ikaw, may ara ka negosyo. Kag mag-hire ka tao, ang question, anong klase empleyado ang gusto mo i-hire? Anong mga qualification? Galing, ang aton nga perspective, there is a scripture, Matthew chapter 10, ang gusto sang Diyos, mga workers or laborers, galing, ano yan klase nga mga workers ini? Ang gusto niya i-hire. Let us unpack the truth from this passage para sabton naton ano ay hanyang mga workers ang gusto niya. Kag ang truth diri, ang main truth, if Christ hired workers to work for Him, is the same truth to us today. He's still hiring for workers to work for Him. The history of the church is marked by ordinary people used by an extraordinary God. Kung magbalik kita sa church history, ang mga gingamit sang Diyos, hindi mga bunggaitan. God used ordinary men. Mga ordinaryo nga tawo. Kag isa dira ka example naton si William Carey. Kilala niyo si William Carey? So hindi na tang mag-biographical para di kita magdawig. Often, William Carey was called a father of modern missions. So, William Carey is a missionary. Kag he is a reformed theologian or he is a reformed pastor. Now, ang problema karon kay so much in the Christian community accused nagapasibangod sa mga reform nga wala naga-evangelize kay siling nilati ang reform nagapati nga God choose or ang Diyos ang nagapili isang maluwas, so ano pa ang use ang evangelism? But that is not biblical. Kay nga aman, kung tulukon naton sa church history, ang mga missionary nga willing ihatag ang ila mga kabuhi, mga reformed pastors. Most sa aton makilala. Si William Carey was not a famous preacher or a powerful leader. He was a humble, with burning passion for the glory of Christ and the spread of the gospel. Amo nang ga-burn sa heart ni William Carey. To give Christ the glory and to preach the gospel. Can you imagine ang nagamarinate sa tagipusoon ni William Carey, duwa? Mahimaya ko si Jesus, ma-preach ko ang iya gospel. Therefore, God used him to ignite a missionary movement that still shapes the church today. Meron na subong Carey School of Theology. Therefore, William Carey's life reminds us that Christ does not call the qualified, but He qualifies the called. Sa kabuhi ni William Carey, nagapamatuod nga ang Diyos
wala iya naga-hire sang laborer nga mga qualified sa perspektibo sang tawo. Nga boy, si pastor, di pwede mag-pastor kasi siyempre. Kung kapangita, ang isa ka church ang pastor, anong klase na? Tall, dark, and handsome, charismatic kind of leaders. Wala niya. So meaning to say, this is the principle of Christ. He qualifies the call. So Matthew chapter 10, in this passage, Jesus here prepares His disciple for the kingdom work. He prepared His disciple for the kingdom work. Therefore, this passage answers an important question. What kind of workers does the King Jesus desire? What kind of workers He desire? This passage is not merely historical, but it's deeply personal. Because Jesus in this passage speaks with care, He speaks with love, nagaistorya sa nga may pagigugma, may otoridad, kag hindi lamang ina, He is concerned about these people around Him. So kabay pa, nga sa sini nga passage, hindi lamang mangin qualified kita nga laborers or workers ni Kristo, kundi tani maintindihan ta kung sino ang nagtawag sa aton una. Kay kung pamangkuton ta kamutanan, do you want to be His laborers? Gusto nyo ba mangin worker ni Jesus? Ang sabat man sang tanan, yes. But ano na isa? Ano ang mangin worker ni Kristo? Anong mangin empleyado ni Jesus? Anong itsura sina? Let's look at the context. Kung magbalik ka sa verse 35 sang chapter 9, there are threefold ministries ang aton nga Ginoo. Sarang dira, He went throughout the cities and villages. First, teaching. Second, proclaiming. And third, healing every diseases. That speaks about the threefold ministerial work sang aton nga Ginoo. Si Jesus gatudlo, si Jesus ga-preach, kag si Jesus nagapang-ayo sang balatian. So this speaks a description nga amo ni ang primary ministry or priority sang aton nga Ginoong Hesukristo. Why? Because in verse 36, makita naton that when Jesus saw the crowds, when He saw the people, He what? He had compassion for them. Because they were harassed and helpless like a sheep without a shepherd. Kung aton paminsaron kag tulukon, ang concern ni Kristo sa sitwasyon sang mga tao during His time, because ang mga Pariseo, ang mga teachers of the law, ginaburden nila ang mga tao sa pagsunod sang kasuguan. That's why ang mga tao, kapoy-kapoy na kay nga aman, hindi nila 100% masunod ang kasuguan. So, can you imagine, kung ang law mag-demand sang obedience, sundon ta kitang layi, dapat sundon ta. Kay amo nang ginahambal sang layi. Anong hambal sang layi? Obey me. Ang problema naton, ang aton sin nature, ang aton sala. So anong handa sang sala? Hindi na saya mag-obey mo. Ang gusto sang sala, ma-disobey it permi sa law, tama? Amo na yang aton nature. That is why, kung aton tulokon, si Kristo sa sininga time, He saw the people being harassed and helpless because they are helpless, harassed by what? By the Pharisee. Kaya ang Pharisee, gusto nila i-implement ang law sa sininga mga tao. That's why silang ni Jesus, kaluoy lang sila.
Ginapabugatan na sila sa mga Pariseo kay di man nila makaya sundon ang lahi. Naman kay ang mga Pariseo stricto. They were harassed and helpless. They're like sheep without a shepherd. And then he said to his disciple, the harvest is plentiful, di ta masugod, but the laborers are few. So ano nakita ni Jesus? These people are His harvest. Gagamit siya sang agricultural nga analogy. Harvest. Di mo na siya pwede apply sa farming. Magsiling ka gani harvest, ripe na siya. Luto na. Kung magsiling ka gani alanihon, ang humay, pwede na. Oh, puloksion ang mangga. Magsiling ka gani ready to harvest, meaning luto na, pwede na. Kagano ang degree na? Siling nga, the harvest is plenteous. Damo halarbison. Galing ang problema, the workers are few. Anong matabo sa mga laborers nga jutay kung damo ang larbison? Mano sila? Ma-exhaust sila. Sa una kapangani kami, sa una sapar, ano pa na mo? Hindi na ako magagamit sa mga term. Kung isa ka hektarya lingon mo, tatlo lang mo mahani, siling ka daw. Pilaihan ka adlaw ng balik-balik yun na sa talamnan para magani lang. So compare naton tatlo ka mga ngani versus 50 ka mga ngani sa isa ka hektarya. So anong nakita ni Jesus? Ang kita ni Jesus, ang few workers. Not the harvest. Ang nakita niya, few workers. So anong solusyon? Damo alanihon, jutay mga ngani. So anong solusyon ni Jesus? Ang concluding work ya mo ni, therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest. One identity ni Christ, gintawag siya nga Lord of the harvest. Nga a Lord of the harvest siya. Because ini naga-speaks sa pagkasuberin sang aton Ginoo pag-abot sa harvest time. Like for example, kung ikaw tag-iya sang farm, siyempre, kabalo ka kung saan o ka nagtanom, kabalo ka kung saan o ka na maani, kag of course, kabalo ka kung sino ang imo hire para magtrabaho sa imong uma. It's all your job. Ikaw matanom, kabalo ka kung saan o maani, kag kabalo ka kung sino i-hire mo para mag-ubra sa imo alanihon. So it's all about what? The sovereignty of the owner of the farm. Tama? So ang punto ni Jesus diri, ako, kabalo ko kung sino ang ripe nga i-harvest. Kabalo ko kung sino akong tawgon nga mangin workers, kay in short, akon ini program. Ako niya programa, ako ni farm. So nga nagsiling si Lord nga, when He saw the crowd, the harvest is plentiful. Because sa iya pagkasubirano, ini nga mga tao ready na. Ini nga mga tao ripe na. So ginagamit niya ang farming analogy para ipakita nga ang tag-iya sang farm kabalo sang activity niya. Therefore, kita yung mga laborers, mahulat lang ta kung saan o kita i-hire. Pero ang tag-iya kabalo kung saan o siya mang-ani. So there are two things nga solusyon sang aton nga Ginoo pag-abot sa harvest. Number 1, pray. And number 2, send. Ano una ta? Pray. Pray earnestly to the Lord of the harvest. We pray to God for the souls of these people, for the salvation. Kaganon ba niya? To send out laborers into harvest field. And the first laborers of Christ is not us. The first laborer of Christ is this, disciple. The first laborer of Christ is His disciple.
That is why I want to divide this passage into two parts. Number one, the introduction of the laborers. Verse 1 to 5. And number 2, the instruction of the king to his laborers. Number 1, the introduction of the laborers. Number 2, the instruction. Introduction, instruction. Let's go to the introduction. Verse 1, and he called to him his 12 disciples. So, since nga kinahanglan sa mga laborer, ang first nga gitawag ni Jesus, sino? His disciples. They are the first hired laborers of Christ. So, anong problema? Laborers. So, sinong una yung gitawag? Iya, disciples. So, therefore, the first laborer of Jesus is not me, is not you. His first laborers is his disciples. And look at this. Gin-introduce niya ang iya mga laborers, pero may qualification na sila. Anong qualification nila? Graduate sa college? Fluent? Good, pleasing personality? Muna? No. What qualifies this man for kingdom work? He called his disciple to him and give them authority over unclean spirits, to cast them out, and to heal every disease and affliction. Now, ang akong question, what qualified these apostles or disciples to be his laborer? Number 1, qualification. They were sinners called directly by Christ. Ang una, nga qualification, gali isang laborer ni Kristo, makasasala, naging tawag ni Jesus. Kung tulukon nyo sa 12, next dira, nga mga names akin mention do, sina mo? Verse 2. Sino ang pinakasikat? Who is the most famous man in the lineup? Judas. Who is popular? Peter. Who is wealthy? Matthew. Sino sa ila ang may leadership gifts? Tumada mo ka qualification, no? Iyang bulb lang. So si Peter, popular. Popular sa in what? Paano siya naging sikat, Abi? Kagdiin sa sikat in whole Galilee, in whole Judea. So what qualifies these 12 to become his laborers? Anong common sa 12? What's common to the 12? Sinners. All the 12 are sinners. Ini sila tanan makasasala. Hindi ko na pag-isa-isaho ng mga ngalan kay makita tagid kung ano sila ka sinners. Si Pedro, sino si Pedro? Batasan ni Pedro ano sa? Impulsive. Padaso-daso. Padali-dali amo ning batasan ni Pedro. Oh, anong batasan ni Judas? Oh, traidor. Galing i-disregard na sa liter kaya may design man ni Lord siya. Si Matthew, most hated disciple because he is a tax collector. Now, ang question ko kagina, kung ikaw mag-hire empleyado, anong klase empleyado i-hire mo? Pleasing personality, mayong karakter, na may record. But Christ, sang nag-hire sa iya laborer, ang una niya gin-hire, makasasala, nga gintawag niya para mangin iya laborer. So question, sino ang nagpili sining mga tao? None other, the Lord Jesus Christ. Did He fail to choose the 12? Nagsala bala si Kristo sa pagtawag sang 12? Nagsala ba sa pag-hire sang 12? Pero kung ato that time, ay sigurado gid ko i-judge mo man si Jesus. Nga anong i-ambal mo kay Jesus ay nga ihari si Pedro. Nga ihari si amuni. So first qualification, they were sinners called directly by Christ. Amo ning first 12, direct sila nga gintawag ni Kristo Jesus.
And the same true to all of us, ini pariman sa aton that all of us are sinners. Ang good news is, we are called by Christ. Number 2 qualification. Siling niya dra, He called to him his 12 and give them authority. They were authorized by Christ. Kay sino authority? Kay Kristo authority. Hindi authority ni Peter, hindi authority ni Matthew, kundi autoridad ni Jesus Christ. He gave the sinners authority. Do ano bala kanami mga utod ko sa Ginoo, sa mata sang Dios we are all sinners, but thanks be to God. He called us, gintawag niya kita sa kaluwasan, kag gintagaan kita otoridad sang Dios. Dali lang pastor, may authority na to cast out over unclean spirits, to cast them out, and to heal every disease and every affliction. Kabalo ka mo mga auto, this is true to the first 12. First 12. Ang ginhambal ko first laborer. So the first 12 were authorized by Christ. The church is not yet founded in this text. Wala pa na inaugurate ang church. Okay? Iya pa ni isang mga apostle ni Jesus. Hindi lamang nga gintawag sila, gin-authorize sila, but also they were personally known by Christ. By name. So ang author, naghambal dira, kagin pangalanan niya, ang pangalan sila ni Peter, Andrew, James, John, Thomas, Matthew, and Judas. They were personally known by Christ. Kabalo ka mo kung anong good news sa aton? Because of God's sovereignty, tanan kita kilala personally sang Diyos. Kagri ka mo sina. Nga tanan kita kilala sang Diyos halin sa utak naton, dalom sa heart naton, ang kabug-usan nga personalidad naton, kilala kita sa Diyos. Pero hindi pa tayo kilalahay sa isa kag isa. So what qualifies this man? They were called by Christ, sinners called by Christ, authorized by Christ, personally known by Christ. Number 4, sent by Christ. Sino nagpadala sa ila? Si Kristo. Ang ini nga dusi, they were not religious giants. Hindi sila general. Ini nga dusi, hindi ni sila yung mga perfect nga mga tao. These 12 were fishermen, mga mangingisda, mga tax collector, ordinary men. Their qualification was not their ability, but what? Their qualification, not their ability, but Christ. Kung kita maminsar, sa subong nga konteksto, ano ang image ng fisherman sa aton community today? Nubuin, no? Kung mangingisda ka lang, kalabanan niya mangingisda, wala tinapusan, kiti mo na yung ilangan. Pero sa spiritual sense, ang istoryahan tayo, abi pila ka adlaw, hindi man niya ang lahi, hindi lang kung ano ang mga konstitusyon, kung abogado ka, hindi man tayo mag-istorya parte sa lawas ang tao, kung doktor ka, hindi man tayo mag-istorya about profession, kung professional ka. Ang istoryahan naton ano? The Word of God. Kag ang kanami, nga ang naging intention sang aton Ginoo, tawgon ang ining mga kasasala to show, ipakita sa aton nga kung magtawag sa sang iyang mga laborers, wala siya nagatawag sa mga special nga mga tao sa mata sang society, kundi nagapili siya sa mga tao nga ordinaryo nga willing magsunod sa iya. In short, mga utod ko sa Ginoo, kung si Kristo mag-hire, wala siya ga-hire, pareho sang aton standard, nag-hire siya
sang iyang standard kay ang Dios. Ini nga mga tao, they can be transformed by the Lord. Siling sang mga guro, siling sang mga tao guro sa Israel, sino man yung ginapadala ni Jesus? Ano sa inyo? And I think this is true to us. O sometimes we underestimate, di ba? And the problem today sa Christian community, doon pa ang churches subong, ang mga churches subong, let's say for conferences, pag Pilipino na gani ang mag-speak sa conference, doon di nabakal. Pero pag puti gani ang mag-speak sa conferences, bawa to man yung dinaguso nila. Kay silingan namin itong speaker kay Kano. Pero pag Pilipino gani, do wala na. Anong naano naton? Ha? Ang pinsar naton kung kisa, speak lang yung Diyos digto. Sa mga ordinaryo ng mga tao, wala. Anong problema naton? Problema sa heart naton. So Christ qualifies them and give them authority to do His job. Take note. This is the first time nga isend ni Jesus ang 12 to do His work. The first time. Pero ang verse 5, katuta Kuya Bryce sa verse 5, this 12, Jesus sent out. Take note, 12. Sa Matthew, ginpadala ni Jesus Christ. Before sila naglambot sa sininga point nga ginpadala ni Jesus, how did Jesus started? Paano siya nagsugod sa sininga mga tao? Gintawag niya, gin-equip niya. Gintudyuan niya sa iya principle, moral principle. Antes niya ginpadala. Nadumduman niyo ang Matthew chapter 5, ang Sermon on the Mount. Anong ginbuild ni Lord Jesus dito? Principle, sang moral principle. Kag sila mga eyewitnesses, sang ginpang-obra ni Jesus, kami nga miracle. That's why siling niya, I give you authority. So what do you think is the authority of believers today? None other the Lord Jesus Christ. He is our authority. Verse 5, then Jesus sent the 12, instructing them. So here, the point number 2 is the instruction of the king. He instruct his disciples. Anong first instruction? Go nowhere among the Gentiles and enter no town of Samaritans, but go rather to the lost sheep of Israel. Or the lost sheep of Israel. Do not go to the Gentile. Hindi ka magkanto sa mga hintil nga mga banwa, but go first to the lost sheep of Israel. Ang ina instruction is not to show nga si Kristo wala concern sa mga Samaritan villages. Or wala niya gapakita nga hate guro ni Jesus sa mga Samaritan ay nga wala yagin padala ang mga disciples. This instruction shows the order of the works. Order of the works nga man unahon ta anay aton. Next amuni, next amuni. So hindi niya naghambal ay paano yang mga Samaritan village? Kung hindi gali bawal gali didto. So anong gina-highlight sang aton diri nga passage? It highlights that God's mission is intentional and orderly. Therefore, as laborer, we must submit to Christ. So ang problema mo ni, kung hindi insakto mo pinsar, masiling ka, Lord, paano to yung mga Samaritan village? If God loves all the world, kag kung ikaw, disciple, nabatian mong instruction, hindi ka magkadto sa mga Samaritan, kundi diri ka lang sa mga Israel, pwede kayahan mamangkot, paano tuya sila? Hindi bala the same question sa doctrine of election? If God
chose us kung ginpili ta sang Dios sa kaluwasan. Paano naman ang wala ginpili? So nagapakita lang na bala nga ang Dios unfair? No, hindi na iya amo na ang point ni Jesus. Ginapakita iya nga siya soberano nga Dios. So anong ginapakita sang verse mga utod ko? Nga ang trabaho sang mga laborer sang Dios is to what? Obey the commands of the King. So ang verse 5 and 6, it speaks about the order of the command or the order of the work, Makita natin sa Acts. Tingnan niyo una, from Jerusalem, Judea, Samaria, up to the ends of the world. Kita nyo? Take note, wala pa na inaugurate ang church. This is directly instruction for the disciples. So may instruction na. So it speaks about the order. So diri lang anay, the order of the work. Number 2, anong instruction? Verse 7 and 8. And proclaim as you go, saying, the kingdom of heaven is at hand. Go and proclaim the message. Ano ang mensahe? The kingdom of heaven is at hand. What does it mean? The kingdom of heaven is at hand. It means that God's promised reign has drawn near in the person and authority of Jesus, is being offered to Israel through the apostles, and it requires an immediate response, though it awaits its final and complete fulfillment. Anong buot silingon? The kingdom of God or heaven is at hand. Ang paghari sang Diyos malapit na. Paghari sang Diyos ari na. How? Paano? Through the Lord Jesus Christ. Amen? So anong kinahulat sa mga Jewish? Paghari sang Diyos. Tama? Promised King. So sino nga hari ang ila gina-anticipate? May hari silang in-anticipate? Yes. Pero sino ang hari nga gina-anticipate sa mga Jewish? Ang gin-promise sa Old Testament King. Pero sino na? Sa ila perspective. Biblically, si Jesus. Pero sa nagabot si Jesus, gin-recognize nila si Jesus nga hari. They reject Christ as the Messiah. That's why ang message, hey, ang ginahulat nyo, ari na, the kingdom of heaven is at hand. He is here. Ang paghari, sang hari, ari na. Kag it needs acceptance. I don't know kung naintindihan ini sa mga audience ni Lord Jesus Christ. Siling niya, hambalon mo sila nga ang hari nagabot na. The kingdom of heaven is at hand. Kabalo ka mo, this is the first preaching ni John kag ni Jesus sa Matthew chapter 3. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Kay sino preaching na? Kay Jesus? Kay John. Here now is the preaching of the disciple. The same message ni Jesus, ginhatag kay John, kag ginhatag sa apostle. Take note of this. Ang message ng gospel, wala ka bag-o. Anong message ng gospel? Nga ang hari, nag-abot na, agud maghari sa tagipusoon sa mga tao. Ang question na mo ni, buksin nyo yung mga tagipusoon. Immediate response. So, nag-change ang gospel message? Wala. Kabalo ka mo, good news nisa. The kingdom is at hand. Meaning, hindi niya layo. Nga para sa mga Jews, paabot pa or ginahulat pa, hindi na. Kay nag-abot na. Ang Savior, nag-abot na. Ang mapatay sa krus,
nag-abot na siya. Kinahanglan nyo lang siya i-recognize. Kinahanglan nyo lang siya kilalahon. Hindi na kamo mangita sang iban. Hindi na kamo maghulat sang iban. Kay ang Diyos nga gin-promise nga king nga mapatay sa krus para sa paghugas sang sala, nag-abot na. Ano lang kinahanglan nila? Batuna. Pasudla. No, as if batuna kag tuohi. So ano nga instruction ang ginhatag ni Jesus sa mga disciple? Proclaim the message, the kingdom of God is at hand. Take note of this, wala gin-water down, wala gin-change ni Jesus ang message ng gospel. Ano lang obrahon sa mga apostol? I-preach lang gid nila. Utod ano, as a laborer of Jesus, ano ang pinaka-importante nga mensahe nga pwede naton i-share sa iban? The kingdom of heaven is at hand. Kung sa akon pa, ang hari nag-abot na. Wala nyo lang na-recognize. Hindi bala ang Mateo nga aton nga dire is the king and his kingdom people. Ang highlights ni Mateo nga si Jesus hari. I don't know if these people recognize the Lord as their king. So anong message? The kingdom of heaven is at hand. And that good news may manifestation in physical realm. Ano na? Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons. You receive without paying, give without pay. So, ang question, ano ang na-receive nila nga wain laging bayadan? And then, ihatag mo man, hindi ka mangayo balik. Ano? It's what? It's the message of the gospel. Nabaton mo ang gospel nga wala ka maging bayad dira. Ano na? Our salvation. The message of salvation is free. Sang nabaton mo ang mensahe sang kaluwasan, kag nabaton mo naging sukot ka ni Jesus. Okay, Glenn 1 million. And as if today, ang message sang gospel daw bayran mo sa tao. Daw gina-offer pa nga may bayad. Nga kung hindi ka magbayad, daw guilty ka pa. Amo na subong ang problema sa simbahan, daw may bayad niya. You receive without pay, without paying, and give without pay. Ano ang na-receive sa mga apostles? They received their what? Their salvation. Generally speaking, they received their salvation by free. That's why you must preach the gospel free. Mga utod ko, ang gospel libre lang. Go and preach the gospel. Now, bilang worker, ang next verse I think is more challenging. Instructions ang aton nga gahari, we follow the order of works. We proclaim the message of the gospel of the kingdom. And I think as a workers of the Lord, this is very crucial. In verse 9, acquire no gold or silver or copper for your belts, no bag for your journey, or tunic, or sandals, or a staff, for the laborer deserves his food. This is illogical and not practical. Ginsugo sila ni Jesus to go and preach the gospel. Galing sa ila pag-go. May instruction pa sila niya. Acquire no gold nor silver. In short, wala ka dala. Wala ka bit-biton.
Wala ka extra tunic. So if you are, kung ikaw ang laborers nga suguon ni Jesus, tapos wala ka bit-bit, dali lang Lord, o pabugat na gid niya. Anong kanon ko to kung magutom ko? Diin ko to may star, may board, may logic to sila. Dali lang, because there are realities, may truth sa sininga passage nga ma-challenge sa heart sa mga disciples if kung tuod gid man sila laborers ni Jesus. Sa kampanya, illogical niya kasi kumpanya, kumplito tanan. Kung padala ka sa company, may food allowance, may transportation allowance, may lodging allowance, tanan na yan, provided. Di ako, yamo ka namin, kaya kung gobra ko sa ano, kay ang travel ko, libre tanan. Pero that is not applicable sa first nga instruction sang aton nga Ginoo. Can you imagine first nga sugo pero first man nga pabugat? Acquire no bag, acquire no silver, acquire no extra for the journey. So question, Lord, din kami makuha. Din kami makuha. Hindi bala sa aton niya kung may i-hire ka nga empleyado, imo na tanan ng responsibility. Pero diriya way gid padala si Lord. I think amo ni guro nga ban hindi ko ya. Hindi na ako mag-worker. Amo ni problema ko tiyo. Nga may instruction nga mo sinidiri. Why, Lord? Gusto mo gid man mag-suffer ang imong mga laborers or workers? Kung padayon no naton basa, siling niya dira in verse 11, dasing naman lang pa. And whatever town or village you enter, find out who is worthy in it and stay there until you depart. So, din sila madepend. So, biblically, dapat diri madepend sila sa providence ng Diyos. Tama? Because the Lord will provide. Gapati man kita sila tanan. Amen? Pero that is still illogical. Oo, gapati man ko, the Lord will provide, pero tikinanglan ko man guro wisdom, pastor. Kinahanglan may bit-bit man ko. Galing, ang next instruction is very crucial. Anong hambal? And whatever town or village you enter, find out. You search. Search what? Who is worthy in it and stay until you depart. So, diin ang ilang providence. Diin ang provision nila. Hindi sa paghalin nila, kundi sa kantuan nila. So meaning, as if Jesus is looking, hindi ka mo magdala sini, kay ang providence nyo atuto. So ano ang guarantee ni Jesus? So nagahambal bala ni Lord, ano gali ni paglabot namon to, maayo kami? Dito kaluluoy man kami na mga disciple, questionon pa kami na karon. I-exploit namon ang mga tao to. Kabalo ka mo mga utod ko, may word ra mo nga ginanano naton. Find out who is worthy in it. I believe because He is the Lord of the harvest and seeing forward sa work, no? Nga gipaobra sa mga laborers, may mga ripe, may mga harvest. Let's say, may mga worthy people nga to dito. Anong obrahon nila? Anong obrahon lang nila? Preach the message of what? The kingdom. Now, I tell you, ginagaranti ko sa inyo, ang doctrine of election is very crucial. Kaya pag abot mo na dito, hindi pwede nga ma-zero ka. Hindi pwede nga wala gid dito nga makaintindi sang gospel. Tama? Now, if sa pulo nga ginpreachingan, isa lang nakaintindi sang gospel, kag ang gospel nga ginawali mo, amo man ang gospel nga ginpatihan niya, hindi ba isa na kamo?
Kag magsiling ka, kay sino ka mo ginpadala kami ni Jesus. Ang message nga ginpalambot mo sa amon, amon ang ginapaktihan namon, ti ano ninyo? We will be partners with you. Sinong partner nila? Ang mga tao nga ginprepara sang Dios dito, tama? Kay siling niya, search for the word. Di mo. Ti alang-alang masti kaya sindi gospel. Amo na gani nga ang makarelate sa aton, ang maka-partner lang sa Save by Grace. Ang mga tao lang nga naintindihan ang message nga ginabitbit sang Save by Grace. Sorry. That's why kung message lang, so anong assurance nila? Nga batunon sila sa mga tao? Not their what? Identity. Ako si Peter. Ti sinong baptism mo? Ay, maging pala sa ako si Peter. Hindi. The gospel is the one who search for those worthy and those partner gospel, amo nang mapinansin niya. Tama? So, anong tawag sa ang mga tao? Means of God's providence. Means sila sang provision sang Diyos. Ginagamit sila sang Diyos to provide sa needs sa mga apostol, not because ang mga apostol mga sikat, but because the message of the apostles touch and change the heart of these people. Utod sa Ginoo, anong nag-isa sa aton sa sininga church? Ang maayong balita ni Kristo Jesus. That's why those who preach the gospel live by the gospel. And this is true. And also true nga ang Diyos naton, provider siya nga Diyos, pero as a laborer of Christ Jesus, kung maintindihan talaga ang mensahe sang gospel gali, naga-change ang heart, kag sila man ng mga tao nagatipon sang elect, therefore, may mga tao gidya nga i-partner ang Diyos sa aton. So masiling guro ang mga apostol dali lang, Lord. Sure ka nga may mga tao to magbaton? Singa search ka mo eh. Anong ginano? Courage, ang kaisog, kag kapisan. This is the kind of laborers Christ wants. Mga laborers nga maisog, kag mga laborers nga mapisan. And this is certain. So, diin ang providence nila. Kung charismatic, kung prosperity gospel ka, your providence overtake you. Where He guides, He provides. Where He leads, He feeds. Not because you are a charismatic, not because of your personality, but because of the gospel message. Mga utod ko sa Ginoo, naga-partner lang tayo because of the gospel truth. Last, ano ang human response? So, din ang crucial. Paano kung may magbaton? Paano kung wala sa magbaton? Lastly, ang hambal dira, and whatever your town, villages, find out who is worthy, and stay until you depart. Verse 12, as you enter the house. Ara? As you enter the house. Whose house? Greet it. And if the houses is worthy, why this house is worthy? Because what? He accept the gospel. That's the worthy. Because they receive the message. Amo na kanami gani nga silin ko, baw salamat gid kay ini nga balay gina-open niya para sa gospel preaching. And this is true to this passage. That house is worthy. Because ang ina nga house bukas para sa pagtuon sa maayong balita. No kanami no. Kag kanami gid. And if the house is worthy, greet it. And if the house is worthy, let your peace come upon it. But if it's not worthy, let your peace return to you. So there are two kinds of response. Those who are worthy and not worthy. Those who accept and not. And if anyone will not receive you or listen to your what? Words. What words? The gospel. That words. Shake off the dust from your feet and leave that house or town. Ang sikat pala nga, shake off the dust. Truly I say to you, it will be more bearable on that day of judgment for the land of Sodom and Gomorrah than for that town. Ang question ko diri mga utod,
Di ang providence sang mga apostol as they go and preach sa kantuan nila nga balay. That's God's providence. Ginapakita giniya nga ang balay nga wording nga nagbaton sa gospel is means of God's providence. Because they understood the message nga ginabitbit naton, kumbaga pa isa na ta. Ginatawag ka mo namon nga gospel partner. You partner with us. And if the house is not worthy, those who reject the gospel shake off the dust. Utod, sa Jewish, ang shaking sang dust doesn't mean hate. Bas ibla nagsala kita nga ang aton interpretation sa pag-shake off sang dust, hate bala. Hate. No. Kainitan ka mo sang Diyos. Or, ano pang iban nga, ano dara? Hatred or revenge or give up na ko. Permanently, wala na kamo paglaom. Accountable ka mo sa Diyos, ginakainitan ka mo sa Diyos because you rejected. Hindi na yan ginanamin sila. Kaya, gapati kita yan, nga though, pwede ang tao maka-reject temporarily, pero kung elect na siya, pwede na siya magbaton after 20 years. Pwede man niya pag-preach ko kay Brad Frederick, gindinaya, gin-reject niya. So, hindi ko yung ka-conclude nga, gabaan, maplakadlaw. Or, ay, judge ka man sang Diyos. Hindi na yan. Why na yung ginhambalan na belong na sa authority yaw? Wala man, di ba? Paano kung pag-share ko siya subong nag-deny siya after 2 years? Pag-share ko liwat ginbaton niya, kung nagsala pa ko. That's why that's not our job, brethren. So, ang shaking of the dust doesn't mean hatred toward people or revenge. May ara gani sa karisma, gina-apply pa gidya literal mo. Kagi ko yan nga, masulod sa balay mo na, why ba? Isik na nga ito. Meaning na, gabaan na plakadlaw. Why na sa authority na ni Jesus yun? So, anong bot silingon sina? Kabalo ka mo sa Jewish, sa first century, ang dust, nag-carry na sa covenant meaning. Kung ang Jews maglabay sa land sang Gentile, kaya gina-consider sang Jewish, ang Gentile nga mga unclean, tama? So kung mag-agi na da sila, maglabay, kag magsulod liwat sa Jewish country, ang obrahon nila, di shake na nila. Nga nagahambal na sang separation. Sang clean kag unclean. Amo nang significance na gina-consider nila ang Gentile ceremonially unclean. That's why ang shaking of dust is symbolizes the separation between clean and unclean ceremonially. Amo na ang isa niya nga signifies na. Kagano pa? Do pareho lang ang ginahambal nga wala gid ko gusto sa sining nasyon bisan yabok hindi ko di gusto. That's a Jewish mind. Mga utod ko sa Ginoo. Now, what makes Jesus' instruction so striking, hindi ko ma-end, is a direct action toward these people that Jesus says to shake the dust off, not from a Gentile town, but from a Jewish home and cities that reject the gospel. Meaning, sa mga Jew nga wala nagbaton sang gospel, kag ang mga apostle nag-shake sang dust nila homes, they are being what? Treated as covenant outsiders. Sa kay Kristo. Meaning these people are not belong to the covenant people of God. They are Jewish nation, but not belong to the covenant people of God. So meaning to say, Jesus was declaring that ethnic identity alone does not guarantee a covenant standing. Meaning to say, even the Jewish people rejects the Messiah. So meaning to say, shaking of the dust, it's speaking, this family reject the gospel. So meaning, sa ilang conclusion, base ini nga mga tao, hindi ni sila binaw sa covenant people of God. Pero ang humble diri, this is not absolute. And this is not hatred. Mga utod ko sa Ginoo, sa akong pagtapos sa sininga aga, I want to remind something
Nga kabay pa nga kita tanan ma-challenge man no sa aton nga pag-alagad sa aton nga Ginoong Hesukristo. Kabay pa nga ang ini nga message sang sang scripture maga-remind sa aton kung ano kita klase nga mga alagad sang aton nga Ginoo. These disciples, my primary job, go, proclaim the gospel, and their provision is sa mga lugar nga ila kadtuan, kag of course ang response sa mga tao either i-reject nilang gospel or not. But anong aton niya job? Anong aton trabaho? Continue to preach the gospel of Jesus. Because ang sovereign amo ang Dios nga nagtawag sa aton sa kaluwasan sang tao. Wala tiya kung sino da ang covenant, kung sino hindi covenant, kung sinong elect, kung hindi elect. Ang aton lang, what kind of message are we bringing to the harvest field? Kagkabay pa, bilang mga laborers ang aton nga Ginoong Hesukristo, we become a humble, sacrificial laborer, and indeed, we recognize ourselves, we are just sinners called by God to carry the gospel to the lost. Mga utod ko, kita nga mga laborer, makasasala, gintawag, kaginsugo ni Kristo para sa pagwali sa gospel. Our identity, all of us are laborers of Christ for the gospel message. Utod, mga laborer kita para sa gospel. Kabay pa, bisan din man ta magkadto, gospel man ang daloon naton sa mga tao. May God bless us this morning. Let's pray. Father, thank you for what you have done today. In Jesus' name, amen. Amen.